Nagluto ako ng bulanglang, tinapa yung ginamit kong pansahog. Sabaw pa lang yan, siguradong makakain ka talaga ng marami mga lods. Kagabi pag uwi namin, dumahan kami sa may riles ng tren, bumili kami ng gulay. Bumili ako ng 2 tali ng saluyot at saka 1 talbos ng kamote. Sinamahan ko na rin ng kalabasa at saka ng tinapa. Meron din kamatis, bumili ako ng 2 piraso at saka 1 sibuyas. Yung gagawin kong luto ang tawag sa amin bulanglang. Yung iba naman ang tawag laswa. Pwede rin itawag sinabawang gulay. Matagal na akong hindi nakapagluto ng ganito at saka hindi pa umabot sa 100 yung pagbili ko sa gulay at sa pansahog. Kita nyo naman yung kalabasa, ang laki, 20 pesos nga lang pala yung bili ko dyan. Yun nga lang yung nabili ko, hindi siya malagkit. Tinanggal ko lang yung balat, pero yung iba hindi na nila tinatanggal, lalo na kung bata pa yung kalabasa. Sunod ko namang hiniwa yung sibuyas, sinati ko lang sa gitna at ginawa kong 4 na piraso. Ganon din yung ginawa kong hiwa sa kamatis, tapos isinalang ko na yung kawali. Pinainit ko na muna ng husto bago ako naglagay ng taba. Ipiprito ko na muna yung tinapa para lalong masarap yung magiging sabaw niya. Tamang prito lang yung gagawin natin dyan, yung medyo tostado ng kaunti. Baka nandito ka na sa bahagi ng aking video, pakilike and share mo naman para madaming makapanood. At kung hindi ka pa nakapalo sa akin, pakipollow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. After nga ng ilang minuto, hinango ko na yung tinapa. Yung kawaling ginamit ko, hinugasan ko na muna at saka ko naman isinalang uli. At saka naman ako nagbuhos ng tubig. Tinansya ko na lang yung daming ibinuhos ko, tapos inilagay ko na yung sibuyas at saka yung kamatis. Pakukuluan ko muna yan, tsaka hindi ko muna inilagay yung kalabasa. Ilalagay ko na lang yan kapag kumulo. Nilagyan ko rin ng powder na paminta at saka ko naman hinalo para mag-combine lahat. Pwede rin kayong maglagay ng bagong na isda kung gusto ninyo. Masarap din kasi kapag meron, hindi nga lang ako nakapaglagay, wala kasi akong nabili. After ko mapakuluan yung sibuyas at kamatis, ang ginagawa ko, pinipiga ko para lalong lumabas yung lasa ng kamatis. At kung nandito ka na sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. Maglalambing na rin ako, paki-like and share na rin para mas lalong dumaming makapanood. Nailagay ko na nga rin pala yung kalabasa at konting halo lang yung ginawa ko at saka ko naman inilagay yung tinapa. Hindi ko lahat inilagay, 3 piraso lang yung inilagay ko para kahit papano may option yung asawa ko kung saling ayaw niya. Pwede rin kayo maglagay dyan ng pritong bangus, tilapia o kaya galunggong. Tinakpan ko na muna para mapalambot naman yung kalabasa. Maraming salamat nga po pala sa mga nakapalo sa akin at sa mga viewers at sa mga nag-share sa aking video. After ko mapalambot yung kalabasa, nilagay ko na yung talbos ng kamote at saluyot. Nilubog-lubog ko lang yung gulay para madaling lumambot at saka naman ako naglagay ng pampalasa. Kaunti lang muna yung inilagay ko, tsaka ko na lang i-adjust kung sakaling kulang pa. Dinagdagan ko pa uli ng pampalasa na kulangan ako sa una kong inilagay. At kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video at kung nagustuhan mo, paki-like and share naman para mas lalong dumami makapanood. Sakto na yung alat na inilagay ko at pinainin ko na lang ng kaunti at nang maluto na, isinaling ko na sa lagayan. Ang bango ng sabaw ng niluluto ko mga lods, kung naamoy nyo lang sana. After ko maisalin sa lagayan mga lods, dito na tayo sa exciting part. Syempre mga lods, kailangan natin tikman yung ating niluto. Paano mga lods, mga tamo pa, kanyaman na talaga yung bulanglang mga lods. Sabaw pa mo, manyaman eh. Kung may tatas